Hi vlog. So ayan, day 12 ng ating mga sisiw. Yung umpisahan na natin maghalo ng integro to sa kanilang pakain. At the same time, kung mapapansin nyo, yung ating sahig wala na halos sapin. Unti-unti na natin tinatanggalan ng sapin. Ito na lang, nasa gitna, karton na lang yan. Hanggang bukas o sa isang araw may karton pa. Unti-unti na natin silang sinasanay sa may nasingaw na hangin. Then yun, nagka-transition na rin tayo sa pakain. Ayan, yung mas ma-brown na yan, yan yung integro to. Ito nga pala, yung tungkol sa paggamit ng ipa sa brooding. Ano ba yung maganda? Ipa o dyaryo o chicken paper? By experience yan by experience. Mas maganda makita ninyo sa experience niyo para pag natanong kayo, masabi nyo rin. Pero ipapaliwanag ko. Sa paggamit ng ipa, sa totoo lang, okay naman siya. Kaya lang, maraming consequences. Una, pagka gumamit ka ng ipa, siguradong pagkatapos ng isang araw na sila ng kakainan, yung iyong pakainan, maraming ipa rin. Nando sa loob ng pakainan. Kasi takbo ng takbo yan Hindi may iwasan. Pangalawa, matrabaho. Kasi bago ka magsali ng patuka, lilinisin mo muna uli yun, hahanguin mo yung mga ipa. Madali lang naman tanggalin. Kaya lang, siyempre, dagdag trabaho pa rin. Pangatlo, yung ipa, pagkatapos mong gamitin at loaded na ng ipot, naku, pupuntahan ng mga kalaban yun. Pupuntahan ng bisita ng mga langaw. Hanggang sa mangyayari, magkakaroon nyo ng gumagalaw. So sa experience ko, gano'n ang ginawa namin, isinako namin. Pagkatapos namin gamitin doon sa brooding. Kaya lang, yun nga, kahit nasa loob na ng sako, nagkakaroon pa rin ng gumagalaw. Kaya napaka para sa akin nung ipa. So nag-switch kami sa shredded paper. Sa shredded paper, okay naman. Nga lang, medyo matrabaho kasi shredded pa ang kailangan mo. Hindi ka naman basta-basta makakakuha nun. Pero okay naman siya. Pagkatapos mong gamitin, silabin mo na lang. Tapos, yun, scratch. So ito, nung kami masimulan namin yung paggamit ng scratch paper, latag ka na lang ng latag kasi wala namang makunan lang agad-agad ng dyaryo. So sa scratch paper, marami. So ang kagandahan naman doon sa scratch paper, pagkakatapos ng 2 araw o 1 araw na gamit, tiklop, patutuyuin mo lang, huwag ka maghahango ng umaga kasi pagka umaga medyo basa-basa pa yan. Dapat mga tanghali o di kaya pahapon. Hahanguin mo ngayon sa sisiwan mo, tapos papalitan mo. Tapos yung hinango mo na madumi, ang gagawin mo na lang doon, yung sisilaban. Mauubos naman yun pagka sinilaban. So, ganun yung gagawin ninyo. Kaya sa experience ko, nagamit ko na yung ipa, nagamit ko na yung shredded paper, tsaka yung scratch paper. Maganda naman ang resulta namin ngayon dito sa scratch paper. Pagkakatapos gamitin, patutuyo-tuyuin lang ng konti, tapos apuyan mo na, masusunog na yun. Wala nang lalangawin. Ayan, mapansin nyo. Tingnan nyo yung mga dapuan. Yung mga kable na yan, sa ibang magkakaroon na ng langaw yan. Pero sa akin, wala pa yung langaw. Wala pa napuntang langaw. Wala. Oh. Dapat dito, meron langaw. Wala. So, ayan nga. Palibasa nagta-transition na tayo. Papatak na sa ilalim yung ipot niyan. So, ang ilalim nito ay lupa.
lupa po yung ilalim. Pagpatak ng ipot sa ilalim, saluhin ng lupa, so yung moisture niyan pupunta sa lupa. Yun po ang kagandahan na ang sahig po ninyo o papatakan ng ipot ninyo yung lupa. Kasi pagka bato, lilinisin po ninyo yan araw-araw. Pagka lupa, ayan, nilalahukan po yan namin ng ipa. Pagka medyo basa siya, nilalahukan din namin ng apog para matuyo. Excuse. Tapos minsan nga naging topic ko na rin yung sa manuka na walang langaw. Nako, proven ko yun. As in, talaga. Ito naman sinasabing 100%, pero yung siguro let's say 80%, yung langaw talaga malilisin. Wala talagang langaw. Pagdating ng umaga, di halimbawa, ayan, tapos na yung open na siya, sa ilalim na lahat na patak ang ipot, di sasaluhin ng lupa. Sa umaga, makikita mo talaga, medyo may lalangawin yan. Doon sila pupunta. Gagawin mo naman, palibasa lupa, at saka ipa yung nasa ilalim, kakalaykayin mo lang. Hahalo-haluin mo lang siya ng kalaykay. Pagka nahalo-halo mo na ng kalaykay, wala na uli yung langaw. Wala na kasi lalangawin. Tapos sa hapon, ganun uli. Ganun lang ang solusyon ko sa langaw. Kaya ako, wala akong problema sa langaw. Tsaka yung amoy wala din. Kasi yun nga, ipa ginagamit natin, tsaka sa lupa pumapatak. Nakakailang salang na tayo dito, pero hindi pa tayo nagpapalit ng lupa sa ilalim. O, diba? Ayan, wala na siyang ilaw sa ilalim na kulay dilaw. Pero mamaya lalagyan natin yan. Ayan yan o. Lalagyan pa natin yan mamaya kasi hindi pa sila sanay na walang ilaw yon. Kukunan pa rin nila ng init yun. Excuse me. For now lang yan. Maya bubuksan ulit natin. Yung ibabaw ng brooding natin, may tabing pa rin. Para yung init nandun pa rin. Basta itong sahig pa lang ang ating binubuksan para pasukan ng hangin. Kasi hindi pwedeng bibiglain natin yan. Kailangan may transition din pagdating doon sa pagbubukas ng kulungan. Hindi pwedeng bigla kasi baka mamaya lamigin niya mga yan. So yan, nagtatransition na tayo unti-unti. Pinakikita lang natin yung ating sisiyo. Ito naman natimbang na natin kanina doon sa isang video natin. Yun lang mga ka-vlogs. Thank you.